Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo para magpatuloy sa pagbabasa ng salita ng Panginoon dahil siya nga po ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Kailangan pong hindi mamalnourish ang ating mga kaluluwa. Kaya patuloy po nating pakainin ito ng mga salita ng Diyos para magiging healthy po ang ating spiritual na buhay. Dito po sa Psalms 132 verse 11, kasi tapos na tayo last time sa 132 verse 1 to 10. Ngayon po ay sa verse 11 hanggang sa 18 po tayo ngayon. The Lord hath sworn in truth unto David, he will not turn from it. Of the fruit of thy body will I set upon thy throne. Ano po ba ang ibig sabihin? Sa Tagalog, ang Panginoon ay sumumpa kay David sa katotohanan. Hindi niya babaligtarin. Ang bunga ng iyong katawan ay aking ilalagay sa iyong luklukan. Sino po ba ang tinutukoy ng Panginoon dito? Ang tinutukoy po ng Panginoon dito ay si Haring Solomon. Nung sinabi ito ng Panginoon kay Haring David, ay hindi pa na basbasan si Haring Solomon bilang hari. Pangako pa lang to ng Panginoon. Promise pa lang to ng Panginoon kay Haring David. Ano ba ibig sabihin ng bunga ng iyong katawan? Ibig sabihin ang kanyang anak. Iluluklok ng Panginoon ang kanyang anak sa trono ng pagiging hari. Yung ibang mga anak ni Haring David, gaya nila ni Absalom, ni sino pa yon? Basta marami siyang anak na mga lalaki na gustong maging hari din. In fact, may mga anak siya na yung gusto nilang patayin ang kanilang ama para sila ang pumalit sa kanilang ama, pero hindi sila nagtagumpay. Dahil sa kasamaan ng puso, doon na nag-aaway-away sila para lang na maging hari din sila. Pero hindi sila ang pinili ng Diyos para maging katulad ni Haring David na pinagpala ng Panginoon bilang hari. No? Ang pinili ng Diyos para maging hari na katulad ni Haring David, na binasbasan talaga ng Panginoon, ay si Haring Solomon. Siya ang sumunod kay Haring David at sa kanya na fulfill ang desire ni Haring David na magkaroon ng templo para sa Diyos. Dahil hindi siya pinayagan ng Panginoon na mag-build ng temple dahil isa siyang sundalo, mamamatay tao ang kanyang kamay, at pinagbabawalan ng Panginoon na magtayo ng templo yung nakapatay ng tao. So dahil si Solomon ay hindi siya sundalo, siya ang pinayagan ng Panginoon na mag-build ng temple para sa Diyos. Dito sa verse 12, if thy children will keep my covenant, if thy children will keep my covenant, ano yung covenant sa Tagalog? Panata, no? Sa Bisaya, kasabutan. If thy children will keep my covenant and my testimony that I shall teach them, their children shall also sit upon thy throne forevermore. Itong promise ng Panginoon na ito ay napaka-advance, na kung sino man yung mga kaanak-anakan ni Haring David, tayo mga kaanak-anakan na tayo ni Haring David, mga kaapu-apuhan na tayo ni Haring David, sino man yung sumunod. Kasi pag ikaw ay nananampalataya sa tunay na Diyos, ibig sabihin spiritual Israelites ka rin. So, ibig sabihin, under ka rin sa mga promise ng Diyos. Kasali ka rin sa mga promise ng Panginoon. Hindi ka labas sa kanyang mga pangako. Kasali tayo sa mga pangako ng Diyos kung natanggap na natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay. Ibig sabihin, spiritual Israelites na rin tayo. Ibig sabihin, kasali na tayo sa mga chosen people ng Panginoon. Chosen na rin tayo, praise God, hallelujah. So ang pangako niya, at
kung iingatan ng iyong mga anak ang aking tipan at ang aking patutuo na aking ituturo, magsisiupo naman ang kanilang mga anak sa iyong luklukan magpakailanman. Ibig sabihin yan, pagpapalain din ng Panginoon ang mga lahi ni Haring David, na tayo yon, kasama tayo, pagpapalain niya. Ilukluk din niya tayo sa kung saan gipanalanginan, saan pinagpala ng Diyos si Haring David, doon din tayo pagpapalain ng Panginoon. Ganon din ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Verse 13, for the Lord has chosen Zion, He hath desired it for His habitation. Pinili ng Panginoon ang Zion na kung saan siya gusto niyang tumira talaga. Ano ba yung Zion? Ang Zion yan yung kung saan nagsasamba ang mga anak ng Diyos. Temple yan siya ng Panginoon. Nasa Jerusalem ang Zion. So doon gusto ng Panginoon tumira. So kung saan din tayo sumasamba ng Diyos, doon din siya titira. Doon siya mag-dwell. That is the dwelling place of God, ang simbahan, ang church. Kaya banal ang church. Kaya banal ang simbahan. Huwag nating gawing maglaro lang tayo ng games doon habang nakaupo. Akala mo nakikinig sa preacher, akala mo na nakikinig sa mga ngaral. Pero hindi pala nakikinig, naglalaro pala ng games. No, nilalaruan lang ng games. Anong klaseng Christian tayo kung ganun tayo? Na pagdating natin sa church, nilalaruan lang natin ng games ang presensya ng Panginoon. Wala tayong galang sa Panginoon. No, wala tayong galang. Ang Panginoon ay He is dwelling in the midst of the praises of His people. Kaya wag mo siyang i-disrespect. Wag mo siyang kuhaan ng respeto. No, tapos minsan nag-uusap-usap, ang daming chismis na sa loob ng simbahan, nasa loob nga ng simbahan para sumamba, pero nandoon para makikipagchismisan lang. No? Ang church ay dwelling place ng Panginoon. Hindi yan lugar kung saan tayo makikipagchismisan. Hindi yan lugar kung saan manunood lang tayo. Wala tayong ginagawang pagpupuri sa Diyos. Yan ang place kung saan tayo dapat sumamba sa Diyos. Yan ang place kung dapat tayo ay magpuri at magpalakpak at umawit para sa Panginoon na may kagalakan sa puso. Hindi yung napipilitan lang dahil gi-invite siya, napipilitan lang dahil dinala ng mama at papa, napipilitan lang dahil walang gagawin sa bahay. Hindi ganun yun. Ang church ay kung saan tayo, totoong ating puso ay buhos natin lahat para sa Panginoon dahil dyan tayo pagpapalain ng Diyos. Pero kung magkukunwari lang tayo, pero ang ating puso ay nasa ibang lugar pa lang, ating puso ay nasa ibang mga bagay pa lang, yan ang ayaw ng Panginoon. At nasasaktan siya pag nakikita niyang may kahati siya sa ating oras. Gusto ng Panginoon na bigay natin ang the best para sa Kanya. No? 6 days ay binigay niya sa atin sa ating pagtatrabaho. Tapos isang araw lang ng pagsamba ay hindi natin kayang ibigay sa Kanya. Sana po matauhan po tayo ng mga anak ng Diyos. Yan po ay sinasabi ko para sa mga Christians, para sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Pero kung hindi ka pa anak ng Diyos, hindi pa huli ang lahat, natanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at maglingkod ka sa Kanya at sumunod ka sa Kanya at magbasa ka ng Bible everyday at manalangin ka, kausapin mo palagi ang Panginoon. Yan po ang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Pagtanggap kang Jesus, pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at pagbasa ng kanyang mga salita, pag-aaral ng kanyang mga salita, pagsunod kung anong mga nakasulat sa kanyang mga salita at pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Yan ang tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi ka nakikipagrelasyon sa Diyos dahil lumapit ka lang sa Diyos pag may kailangan ka. Hindi yun pakikipagrelasyon. Hindi natin mauto-uto ang Panginoon sa ganyang paraan. Never napapansinin tayo ng Panginoon kung lalapit lang tayo sa Kanya pag may kailangan tayo.
Pero pag may panahon ng mga magagandang bagay sa ating buhay, kinakalimutan natin siya. Hindi man lang tayo makapagbigay ng isang araw sa isang linggo para sa Kanya. Hindi man lang tayo makapagbuklat or makapagbukas ng ating mga Bible para pakinggan ang mga sinasabi ng Panginoon na nakasulat sa Bible. At pagbulay-bulayan ito para maging nourishment sa ating spiritual na buhay. So, ganyan po. Sa verse 14, this is my rest forever. There will I dwell. This is my rest forever. Here will I dwell, for I have desired it. So, gustong-gusto niyang tumira sa templo niya. Gustong-gusto niyang tumira kung saan sumasamba ang mga anak ng Diyos. I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. So, nandoon pag mahal natin ang templo ng Diyos, mahal natin ang temple ng Panginoon, pagpapalain niya. Ibe-bless niya ang provision, nandoon ang provision, nandoon ang mga kasagutan ng ating mga pangangailangan. Nandoon ang provision ng mga mahihirap na mga tao makakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon para sa pagkain, no? I will satisfy her poor with bread. I will satisfy her poor with bread. Pangako yan ng Panginoon. I will also clothe her priests with salvation, and her saints shall shout aloud for joy. So nandoon, binanggit na naman ang shout aloud for joy. Kaya wag tayong manlait kung ang mga born again, ang mga Pentecostal, or tinatawag nilang protestante, kung magpuri ay napakaingay dahil utos yan ng Diyos. Yan ang gusto ng Panginoon, na mag-ingay, na may kagalakan. No, yan ang pag-iingay na may kagalakan. Shouts for joy. Hindi ba yun naintindihan natin na shouts for joy? Nandoon ang pagsisigaw na may kagalakan. Huwag na tayong maging ignorante pag nakapasok tayo ng church na ang ingay-ingay, dahil yan ang gusto ng Panginoon, na hindi tayo parang mga kandila lang, parang mga talunan, nakasimangot, hindi man lang makapalakpak sa kamay. Ang gusto ng Panginoon, maging masaya tayo dahil we are more than conquerors. Romans chapter 8 verse 37, we are more than conquerors. Higit pa tayo sa mga nagtatagumpay. So kung higit pa tayo sa mga nagtatagumpay, meron bang nakikita na sa mukha ng mga overcomers, mga nagtatagumpay, may nakikita ba sa mukha na nakasimangot? Wala talaga, mga kapatid at kaibigan. Kung tinatawag tayong mananagumpay tayo, overcomer tayo, nakikita sa ating mga mukha ang saya, nakikita sa ating mga mukha ang excitement sa pagpupuri ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala. Yan, sumisigaw tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon. Verse 16. O yan na yun. Her saints shall shout aloud for joy. 17. There will I make the horn of David to bud. I have ordained a lamp for mine anointed. Praise God. So, bless talaga ng Panginoon si Haring David dahil mahal na mahal niyang Panginoon. His enemies will I clothe with shame. Ang mga kaaway ni David ay suotan ng Panginoon ng mga kahihiyan. But upon himself shall his crown flourish. No? Binibigyan ng crown ng Panginoon na magandang crown, magandang korona si Haring David. Mga pagpapalang korona dahil palagi niyang inuuna ang Panginoon. Ganun din po sa ating mga kapatid. Kung palagi nating unahin ang Panginoon, palagi nating mahalin ang Panginoon, bigyan din niya tayo ng korona. Pagpalain din niya ang ating mga buhay. Pagpalain din niya ang ating mga anak. Yan ang pangako ng Panginoon. At malalaman natin yan kung patuloy tayong makinig at mag-aral ng mga salita ng Diyos. So, that's all. Yan lang po ang may share ko sa mga salita ng Diyos. Ang Panginoon ang magpala sa bawat isa sa atin. May God give us more love for His words and more
understanding for His words in Jesus' name. Ang kaaway o si Satanas mismo at ang kanyang mga demonyo hindi makahadlang sa gawain ng Panginoon, hindi makahadlang sa mga anak ng Panginoon sa pag-share ng sa salita niya, at hindi makahadlang sa mga tao na makakilala sa Diyos in Jesus' name. By the blood of Jesus, by the blood of Jesus. Hallelujah.